Kahapon, pinagawa ako ng boss ko ng Easter greetings para sa social media, sa post. Ngayon, gumawa ako ng maraming options. And of course, I'm a Christian. Ang sabi sa Biblia kasi, ang sineselebrate ngayon, itong Easter celebration na ginagawa ngayon, patungkol sa resurrection. Yun ang sineselebrate today. Of course, namatay ang Panginoon. But more than that, sineselebrate yung muling pagkabuhay. Diba? Especially sa Sunday. Diba? Sa Sunday. Ngayon, gumawa ako ng maraming options. And most of my options, patungkol sa empty tomb, yung masaya na, di ba? Kasi nag-resurrect ang Panginoon, so on and so forth. Kasi yun ang mangyayari sa Sunday eh. Kasi doon ipopos yun sa Sunday. Ngayon, pinasa ko sa boss ko yung aking mga options. Alam ko na kasi na sa marami kong options, nagsingit ako ng isa. Ng isa na puro halaman, tapos mayroong malaking Happy Easter. Yun ang pinili niya ngayon, yun ang pinili niya. Kaso, ito ngayon ang catch. Lagyan ko raw ng itlog. Iba't ibang kulay na itlog. Ngayon sa puso ko, habang ginagawa ko kasi mga options na yun, I'm really praying, Lord, I hope alam ng mga tao kung ano ba yung Easter. Ano ba yung sineselebrate kapag mahal na araw, especially yung mangyayari ngayong Sunday. Kasi I think today daw, patay daw ang Diyos, di ba? According sa iba, sa kanila, which is of course, yung pagkabuhay yung sineselebrate. Anyway, so Lord, I hope, kasi hindi ko alam mga ibang lahi kasi sila. Kasi Christians yung mga boss ko, na ibang lahi. I'm praying, Lord, I hope alam nila yung ano. Ito na nga, nung pumili yung boss ko, ang pinili niya yung isa nga na yun, yung nga lagyan ng itlog. So nalungkot ako doon, sabi ko, napakalayo na talaga ng tao sa tunay na kahulugan ng maraming bagay patungkol sa Panginoon. Inisip ko nung sabi ko, ano kinahalaman ng rabbit sa Easter? Ano kinahalaman ng mga itlog sa Easter? Itinuro lang ng mga pagans. Pinagmulan po niya mga rabbits na yan sa mga itlog. Paganistic po yan from Germany, from old Germanic tribes. So, naisip ko na, nalulungkot ako, sabi ko, maraming tao akala talaga nila Christian sila, but they're not. That is the hard truth. It's so sad. Di ba, kapag Pasko na nga lang, sino bang namamayagpag? Si Santa Claus. Ang dami nilang inilalagay na pantakip sa tunay na celebrant. And that is, the tunay na celebrant ay si Jesus Christ. Tapos, pati ba naman tong Easter? So, sabi ko, this world is not going anywhere, kundi yung lugar na sinasabi sa Book of Revelation na pupuntahan niya. God will totally destroy this world. Nasa Book of Revelation po yan, hindi ako dito warmonger or doomsayer or what, hindi po. Nasa Bible po yan. No wonder. Nalungkot ako nun yun ang piliin niya kasi ang dami kong ginawang iba. Empty tomb, diba? May cross, diba? Colorful, kasi Easter naman niya, masaya yun. Pero yun ang pinili niya. Yung pinakasect na ginawa ko, kaso pinadagdagan nga niya ng mga bagay na yun. So, then again, it's so sad. Kung ako malulungkot man kasi Biyernes Santo, hindi ko ikalulungkot yung pagkamatay ng Lord. Ang kinalulungkot ko, yung mali na naman ng mga ginagawa ng tao to celebrate this holy, biblical event. So, I hope sa atin wala namang ganun na kapag nagpasa tayo ng happy Easter or a blessed Easter, wag na si Bugs Bunny, walang mga itlog. Kasi I'm telling you, of course, nalulungkot ang Panginoon. Saan naman nanggaling ito, anak? Why are you doing these things in front of me? Bakit kayo nagpapakita ng ganyang klase ng mga tradition na malayong-malayo or totally wala? Even as a scripture. Kumbaga, naisip ko noon, binigay na nga ng Panginoon ng Biblia. Ang sabi sa Joshua 1:8, and go on so on. Sabi doon, basahin mo araw-araw itong Biblia, itong scripture na hawak natin ngayon, itong Bible. Sa ganun daw, sabi doon, para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Nasa Bible na po lahat yun. Hindi na tayo kailangan maghanap, mag-isip na, ano kaya ang kalooban ng Panginoon? Nandun na lahat yan sa Biblia. Pangalawa, ang second part po na sinabi ng Panginoon, sa ganun, alam mo kung paano mong gagawin ang aking kalooban. Yung pong mga belief and practices, dapat po hindi lumalabas sa Biblia. Kasi po yan ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Di ba? Yan ang ginagawa ng maraming tao ngayon. It's so sad. Nalungkot ako nung
natapos ko yung artwork, okay, nagawa ko yung trabaho, kasi I'm really sad about it. Marami talagang akala lang nila they are Christians, but they are not. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, pinagalitan niya yung mga Pariseo. Kasi sabi ng mga Pharisee, bakit hindi naguhugas ng kamay yung mga apostol mo, yung mga alagad mo bago kumain? Ginawa ng big deal yung paghuhugas ng kamay. Supposedly, yung paghuhugas ng kamay, hygiene lang yun, hygiene. Bago kumain, naghuhugas ng kamay, di ba? Pero sila, ginawa ng doktrina. Ginawa ng something na napaka-critical na pag hindi mo ginawa, you are sinning. Ano sinabi ng Panginoon? Bakit naman ninyo sinusuway ang Diyos sa pamagitan ng inyong mga tradisyon? Nowadays, aminin naman nun sa hindi, bato-bato sa langit, maraming ginagawa ang mga so-called Christians around the world. Wala naman sa Biblia. Sang-ayon lang sa tradisyon ng tao. And you know what? Sa ganda ng technology ngayon, pwede na natin balikan yan sa mga encyclopedias. Saan ba nagmula itong ginagawa namin na ito? Saan ba nagmula yung mga bunnies? Saan ba nagmula yung mga itlog? Nandyan na po lahat ng knowledge. Andito na sa maliit na gadget na ito. Kaya wala nang bumibili ng isang volume, 12 books na encyclopedia, kasi eto na silang lahat sa napakaliit na gadget na ito. But people are not doing that. They rather stay ignorantly sa nakagisnan na. So what are people doing now sa mga panahon na ito? Hindi na nga solemn eh. Nakita nyo kahit sa White House ngayon. Yan ang ginagawa every year sa White House. Nagkakaroon sila ng palaro doon sa lawn ng White House sa harapan. Naghahanap sila ng Easter eggs. At merong premyo yung mga bata pag nakita na yung Easter egg. Di ba? Kasama yan sa laging sinasabi ngayon sa social media. May Easter egg yung pelikulang yan. Tignan natin kung ano yung Easter egg. Di ba? Na may kinalaman sa mga susunod na mga movies or what. People, they really don't know what they're doing. And they don't care at all to know what is the truth behind sa mga ginagawa nila ngayon. It's so sad. I will go on and on. I'm telling you, I'm really, really sad yesterday. I'm really, really sad. But of course, maraming salamat sa Panginoon. Hindi naman talaga nakasalalay sa ibang bagay ang ating joy, ang ating happiness, kundi sa Kanya. Bukod po doon sa binasa natin kanina, hayaan yung basahin ko sa inyo, yung prophecy, yung word ng Panginoon through David sa Psalms 22, 11 to 18. Gaano ba kaseryoso yung nangyari kay Jesus Christ? Ito ba yung something na pwede mong gawin pelikula tapos lahat sila nagkakantahan? Lahat sila hippie? I think meron sa inyong umabot sa Jesus Christ Superstar. Ako po kasi hindi na. I think that was 1969 or what? Matagal na siya, 70s or what? Yung Jesus Christ Superstar, gano'n lang hippie ang Lord. Nagrarak sila dun. Nagrarak, even the Lord Jesus Christ. Malaking blasphemy against sa solemnity, sa katotohanan ng sinasabi sa Biblia. Kapag pinasukan talaga ng human knowledge, human experience, human artistic na pagkakagawa ang Biblia, maasahan natin, watered down yung doctrine, watered down yung truth. Kaya mahalaga talaga, lagi natin binabasa ang Biblia. Ito po yung prophecy, kung saan nagsasalita si David ang sumusulat, pero ito yung mangyayari mismo na parang ang Lord na rin mismo nagsasalita through these verses. Ito yung point of view ng mismong tao na pinaparusahan. And we know that is the Lord Jesus Christ later in the future. Sabi diyan, do not be far from me. Habang siya nandun, nakabayubay siya. Do not be far from me. He's talking to the Father, of course. For trouble is near, and there is no one to help. Kailan nangyari yan, di ba? Tumakas lahat ng mga lalaki, yung mga apostol. At sabi nga natin noong nakaraan, di ba? Yung mga babae, yung mga Marias, plus one cousin, sila lang yun nandun, matapang na hindi lumayo sa Panginoon. Kasi pwede naman sa itong mga babaeng to, mga supporter yan. Huliin din yung mga yan. They don't care, yung mga kababaihan. Pero yung mga lalaki nagtakbuhan. Anyway, prophesy din naman yun. Katulad nga sinabi dito. There's no one to help, especially yung kanyang mga close circle, yung mga apostles. Ang sabi diyan, many bulls surround me. Strong bulls of Bashan encircle me. Those are the soldiers, the Roman soldiers. Sa ibang diyan, ganun ang ugali nila, ganun ang characteristics, ganun ang attitude ng mga Roman soldiers. They are like animals. Yun nakapalibot mismo sa ating Panginoon. Roaring lions that tear their prey open, their mouths wide against me.
Andyan din kasi mga religious leaders. Alam niyo po ba na sa Biblia, especially sa mga bago, ang number one kontrabida sa buhay ng Panginoon, religious leaders. Yung mga supposedly nagbabasa raw ng law, ng Old Testament, sila pa yung number one na kalaban ng Panginoon. Wala namang pinagkaiba ngayon. Meron ng Old Testament, meron yung New Testament, pero ano ginagawa ng bawat mga religious groups? Or ano yung sinasabi ng mga religious leaders nowadays? Pawang against the Lord Himself. Kung ano-ano pinapagawa sa mga tao, yung mga taon man, sige lang, sunod lang ng sunod. Para silang roaring lions. They are tearing their prey open with their mouths. Why against me? Ang sabi nila kay Jesus Christ, ikaw mo, kaya mong bumuhay ng patay or whatsoever, kaya mamagligtas. Sige nga, iligtas mo yung sarili mo ngayon habang nakapako ka dyan. Ganun sila. At maraming ganyan ngayon, in a one way or the other, in a very subliminal way, maraming ganyan. Naturingan sila daw Christian, pero they really hate our Lord Jesus Christ. So sabi ng mismong nakapako, pinapahirapan, I am poured out like water. And all my bones are out of joint. Totoong nangyari sa Panginoon yun. Siguro next time po natin pag-usapan yung scientific, yung medical way nung pagpapaliwanag. Ano ba talaga yung naranasan ni Jesus Christ? At kasama po yan. Talaga yung kanyang mga buto nagkakahiwa-hiwalay. Hindi po easy katulad sa movie pinapanood natin kadalasan. Di ba ang gwapo-gwapo pa rin niya. Pinapahirap na, gwapo pa rin talaga. Ang ganda ng tabas ng balbas. Parang laging naglo-lotion sa mukha. Ang ganda ng kutis. Malayong-malayo na naman sa totoong Jesus Christ. Saka yung pinapakita nila sa media, mga tisoy. Tisoy na Jesus Christ. Mga kapatid, hindi po tisoy si Jesus Christ. Middle Eastern po siya. Ang kulay niya katulad ng kulay natin. Pero ano pinoportray ng media? Guwapo, matangkad. Diba? Pag nagtanggal ng robe, talaga naman chiseled naman talaga ang katawan ni Jesus Christ. Tignan nyo kahit saan na mayroong crucifixion, di ba? Napaka-sexy talaga, parang model eh. Malayong-malayo sa katotohanan, di ba? They watered down yung hirap talagang naranasan ng Panginoon by that time. Out of joint. Sabi niya, my heart has turned to wax. It has melted within me. Nalusaw na ang puso ng Panginoon sa dami ng hirap. Almost 24 hours, more or less po siya naghirap bago siya namatay. Ang puso niya, ganun na lamang talagang hirap na hirap, mag-beat by that time. Hirap na hirap. At yan po sinasabi mismo rito. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. Hirap na siya. Tuyong-tuyo na yung kanyang labi. Makikita talaga natin na para na lamang siyang bangkay na nando na kumikilos. Ganun ang ating Panginoon. You lay me in the dust of death. Ito kasi yung nangyari nang i-offer ng Panginoon si Jesus yung kanyang buhay. Kasi imagine lahat po ng kasalanan ng lahat ng tao, from Adam hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang ipanganganak sa mundong ito, lahat ng kasalanan ninyo, yun po yung sinalo ng Lord. He was our substitute. Substitute from Adam, siya ang naging substitute hanggang sa huling kaluluwang ipanganganak. Ganun kabigat. Kaya po talagang nagmukhang worm, nagmukhang insect na lamang ang Panginoon, di ba? Maging sa kalangitan. Alam natin nangyari, di ba? Nagdilim ang langit. Nagdilim ang langit. Because God cannot look at sin. And imagine His only begotten Son, na habang siya nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng buong mundo, mula noon hanggang sa future, nandun ngayon sa krus. That is one of the darkest moment in historical and biblical story. Kaya nagdilim ang langit noon. Nagdilim ang langit. Parang tinakpan ng Ama ang kanyang mata. Even the angels po, wala by that time. Wala kahit ang mga anghel. Nandun na lang yung mga aso, yung mga bulls. Yung mga taong ito na parang leon na gustong lurayin ng ating Panginoon. At mismo yung kanyang mga apostol, wala, nagtakbuhan. Kaya ang laki po ang ganda po ng eksena na yung kababaihan by that time. Sa leyong kung kailan sila kailangan ng Panginoon, hindi sila umalis sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Napakalaki po ng dapat mag-i-impact niyan para sa ating lahat. Ito pa, verse 16, dogs surround me. A pack of villains encircle me. Ayan, sino pa ba naman itong sinasabi sa Psalms 22? They pierce my hands and my feet. Verse 17, di ba? Ang tahimik lang ng Panginoon doon. Pero ito yung sinasabi niya in his heart na narinig ni David. Sinabi niya kay David,
Long time ago. All my bones are on display. Nakikita niya, di ba? Ngayon kasi, di ba ang macho ni Jesus Christ ngayon? Macho talaga, kita mo yung mga muscles sa pagitan ng mga ribs. Ang abs naman talaga, ang ganda, chiseled na chiseled. Pero sabi po dito, sa hirap ng dinaras ng Panginoon, mukha na siyang kalansay. Wala po siyang, walang glamour, walang beauty tayo makikita sa Panginoon nang siya nakapako sa krus. Ang sabi nga po, para tayo nakakita ng nabubulok na laman na ipinako sa krus. Ganun na itsura ng ating Panginoon. Yung kulay niya, hindi na kulay ng tao. Nagkukulay violet na, hindi lamang puro dugo. Maging yung amoy ng ating Panginoon, He smells the stench of death. Imagine, tinusok siya ng koronang tinik. Pinaglakad siya mula doon hanggang sa bundok. Of course, meron tumulong, but then again, ang Lord mismo ang tumapos noon. He started it and He ended it. He ended it. Habang nagkakaganon siya, para siyang buto, para siyang kalansay doon, people stare and gloat over me. Ibig sabihin ng gloat, nilalait-lait pa siya. Habang siya'y nakabayubay doon, nilalait pa siya. Sige nga, Savior of the world, ha? Lahat sinabi lang mga panlalait, namamatay na ang Lord. Kumbaga, para bang may sakit na yung tao, mamamatay na yung tao, butot balat na, pinagsasabihan pa ng masama, mamatay ka ng matanda ka. No? At minsan may mga gumagawa ng ganyan, di ba? Di ba? Napapanood natin minsan sa balita, sariling mga anak, nilalait yung mga sariling mga magulang, ikunukulong sa kwarto, pagkita mo, nakakadena pala yung mga matatanda doon, ang papayat. Mas maganda ba yung kalagayan ng mga aso Maniniwala ba kayo na may mga taong napakahilig sa aso, mas malaki ginagastos niya sa aso niya kaysa sa sariling anak? Sa pagkain na lang na aso, magkano na? Papapaliguan mo ba? Magkano ba yung each time na ang mga aso, pinapapaliguan, pinalilinis? Gastos yun. Kasabihin natin, pag meron tayong loved one na nagkasakit, walang pera, wala tayong ba itutulong? Tapos yung mga aso natin, mas maganda pa yung buhay kaysa sa mga kapatid, sa mga kamag-anak natin. Sino mas mahalaga? Yung mga animals kung saan hindi namatay si Kristo doon? O sa mga taong kung saan kahit ang taong yan, napakasama ng kanyang ugali ng buhay, namatay ang Panginoon for that person. Hindi po namatay si Jesus Christ para sa mga aso. Sa pusa, sa camel, sa teddy bear. Hindi po namatay ang Panginoon. Sa atin lang, para sa tao lang po namatay ang Panginoon. Kaya po, sa akin lang po ito para kahit paano sumagi sa isip natin. Kung meron tayong perang panggastos sa ibang bagay, dapat lalo tayong may perang panggastos, pangtulong sa mga taong mahal natin sa buhay. Pag dumating yung time at sinabi natin wala tayong pera, saan mo kasi ginastos? Kasi saan ba natin ginastos kayo mga sahod natin? Saan? So isipin po natin yung each and every time bago tayo magsabi, ay pasensya na, wala akong matutulong kasi wala akong pera. Tignan muna natin, saan ba natin ginastos kasi yung mga perang yan. Mga kapatid, yung mga sahod po natin, hindi natin solo yan. Kung tutuusin po, maliit na porsyento lang dapat ang sahod natin ang nasa atin. Kasi po, malaking possibility na yung sahod natin, may portion ng sahod natin, pinapadaan lang ng Panginoon sa ating mga kamay. At yung perang yun, na portion ng ating sahod para sa iba. So, hindi po natin solo ang sahod natin. Kinakailangan natin bumuhay ng kapwa natin tao. Bumili kayo ng anything na gusto nyo gawin, huwag na natin kalilimutan na mayroong taong aasa sa atin later on. Okay? So, humawak tayo ng pera. Hindi para sa aso, hindi para sa pusa. Humawak din tayo ng pera para kung sino man sa ating mga loved ones sa magkakasakit ng mga ilangan, meron tayong maitutulong. Mas mahalaga sila kaysa sa ano pa mang meron sa mundong ito. Bumuhay tayo ng kapwa natin. Regardless kung ng attitude nila, character nila, magpagamit tayo sa Panginoon para mamatulungan sila. Sila ma-nourish and so on and so forth. At panghuli, ito talaga nangyari eksakto nung nasa crucifixion ng Panginoon. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. Yun ang mismong ginawa ng mga guards ng mga panahon na yun, di ba? Kinuha yung balabal ng Panginoon, doon sila nagpusoy, doon sila nagtongis or what, anong sugal ang ginawa nila doon. Look at this. Habang ang Panginoon tahimik, ng mga panahon na yun, habang siya hirap na hirap for you and me. Yun pala, since ang Panginoon kasi bilang 100% God, at the same time 100% man, His Spirit that time was also, nandun din sa panahon ni David. He's talking to David. At the same time, kasi nga po ang Diyos kasi,
Ano siya? Omnipresent. Hindi siya sakop ng time and space. God can be in one place and in all place and in all time ng sabay-sabay because He is God. Every day is present day sa ating Diyos. Tayo lang naman ang may kahapon, tayo lang ang meron ngayon, tayo lang ang meron bukas. Ang Diyos po, ngayon lang talaga siya. At yung ngayon ng Diyos, sakop ang buong eternity, sakop ng panahon ng Panginoon, yung creation until the end of creation. He is there. Hindi siya umalis sa pwesto niya. He's always present. So imagine this. This alone is very, very wonderful. Kasi yung pinasa po natin ngayon, point of view ni Jesus Christ habang siya'y naghihirap doon. At yun ngayon yung kinukwento niya kay David by that time, habang sinusulat ni David, yung kanyang naririnig from the Holy Spirit. So wonderful. Pag binabasa po natin yung mga ganyang scripture, tandaan natin, God is so powerful. God is so wonderful. Nananahimik siya nung panahon niya, pero yung pala kinakausap niya iba, and that is David sa ibang panahon at the same time. So yun po kasi, kaya ang pamagat po ng message today ay embrace the cross. Huwag nating gagayahin ng mundo sa katampalasan ng ginagawa nila about this day. Sila yon, not us. Remember, ang sabi po sa aklat, di ba, sa Peter, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own peculiar people. Tayo po, sanctified by the Lord. Kumbaga, ito yung bigas, inilagay sa lamesa, tayo hinati ng Panginoon, inihiwalay. Iba tayo sa iba. Iba tayo sa kanila. So supposedly, lahat ng kaisapang meron tayo ngayon, paniniwala at mga practices, dapat kakaiba sa mundong ginagalawan natin because we are not of the world anymore. Yan naman sinabi ng Panginoon, di ba? I chose you out of the world. Nang sa ganun, pag ikaw tinignan ng mundo, meron kakaiba sa taong ito. Dapat po meron tayong distinction. Especially sa mga panahon na ito, dapat ang tunay na Kristiyano, meron distinction sa mga hindi Kristiyano at the same time, mga Kristyanuhan lang. There must be a distinction. Dapat po makita yon mga kapatid. Kasi I'm telling you, kapag hindi nakikita yon, hindi nalulugan ng Panginoon. We are still with them. Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, sa Book of James, ano sinabi niya doon? We are not of the world anymore. Ang sabi doon, kaya dapat tayo, hindi tayo friend of the world. Kasi pagkaibigan tayo ng mundo, ng sanlibutan, we are enemies of God. Now, if we are friend of God, then we are the enemies of the world. Ibig sabihin, lahat ng meron sa kamunduhan, hindi na natin ginagawa. Nandito na tayo sa panig kasi ng Diyos na tumawag sa atin before the foundation of the world. So, ano ba yung kapangyarihan kasing meron sa krus na dapat talagang ito ang dapat malaman ng mga tao? Number 1 po, the cross deals with sin and its consequences. 1 Peter 2:24, about the Lord, sabi dyan, He Himself bore our sins in His body on the tree. Yun po yung kahoy. Hindi po yun kasi ang gaganda kasi ng cross na nakikita natin sa movie, kahit sa picture. Parang puno lang talaga yun na pinagganon. Magaspang po yun, magaspang. Hindi po yung plywood na napakakinis, nilagyan pa ng pampakintab. Hindi po. Hindi lamang yun, yung mga kahoy na yun, since ginagamit siya para sa pang-execution, napakarumi po nun. Puro germs. Ang baho-baho. Doon ipinako ang Panginoon, doon sa tree, sa puno na yun. Kaya po ginamit dyan tree. Kasi po kahoy naman, sa mga galing ang kahoy. Di ba? Siyempre, sa puno. That we might die to sin, dahil sa ginawa niya, and live to righteousness. At sasabi nga po dito, kinote ni Peter yung binasa natin kanina, and by His wounds, you have been healed. Pag-usapan muna natin yung physical healing. Ang daming sakit ngayon, Yung ubo na lang, parang napansin ko, tagal mawala Kasi weather kasi, iba-iba pa rin talaga hanggang ngayon. May mga micro suns pa, alikabok na meron sa hangin, na kapag nalalanghap natin, talaga magkukos ng sakit yan. Kaya marami naging asthmatic dito sa bansang to, di ba? Dati naman, hindi naman nag-asthmatic ang tao. Pagdating dito, asthmatic because of this country. Because of the suns, yung weather na hindi rin natin kayang pag-adjustan. Sa physical po, talagang ang healing po nanggagaling din sa Panginoon. Kasi tinatawag natin siyang Jehovah Rapha, the God who heals. He's our great physician. Ang point ko po ganito, kung meron tayong sakit ngayon, anumang klase ng sakit, mapalad tayo, yan na lang yung natira na physical sickness na meron tayo ngayon.
Because even those mighty, great sicknesses na pwedeng magkaroon tayo sa ating lifetime, malaking portion po nun, kasama na ng Panginoon sa kanyang katawan doon sa krus. Kumbaga, supposedly may ketong tayo eh. Pero ano na lang meron tayo ngayon? Konting tignas na lang, tigdas. Oo, konting buning baliktad. Ganun na lang. Ganun na lang ang sinasalo nating hirap sa pagkakasakit. Pero po yung mga matitindi pa dapat dumapo sa atin ngayon, nandun na sinalo ng Panginoon sa krus. Comfy na po kung tutuusin, yung klase ng sickness na nararamdaman natin ngayon, compared kung hindi namatay ang Panginoon for us, mas matitinding mga physical ailments ang ating kahantungan. Pasalamat tayo, wala tayong ketong, kasi ng panahon ng Panginoon talaga naman ketong ang according sa aming diagnosis, may ketong ka. Ganun ang araw, ketong ka agad, hindi pa pwedeng lang. Di ba? Buni lang or what? Pero sinala ng Panginoon yun for us. Physical lang yun. Pag-usapan natin yung mas mataas doon. We were healed by the cross of the Lord. Saan? Yung ating spiritual healing. Kung sino man tayo ngayon, kasi meron din po kasi mga sakit na spiritual. At lahat tayo dumaan doon. At I think, alam niyo naman kung ano yung pinag-usapan nating spiritual sickness. Yung panghihina sa mga bagay na spiritual, yung pagdating sa Bible, hindi natin makabisado yung napaka-iksing verse. Jesus wept na nga lang, hindi pa makabisado. Pero kapag nagkaraoke, hindi na nakatingin sa lyrics, nakakakanta na siya, kabisado niya lahat. Pero pagdating sa songs of God, hindi kabisado. Those are kinds of spiritual sickness. Bakit tayo, matindi ang memory pagdating sa bagay ng mga makamundo? Bakit pagdating sa any Christian things, malilimutin? Spiritual sickness po yan. Only the Lord Jesus Christ can heal that. Totoo, hindi. Kasi ako nakatagpo ng ganyan, isang kapatiran din ng araw. Nagreklamo siya. Bakit pa itong church natin? Di ba tayo pwedeng kumanta ng Tagalog lang? Dapat lahat ng kanta Tagalog. Hindi naman tayo mga Amerikano dito or what? Sabi ko, lagi mong kinakanta yung My Way eh. English yun, di ba? Lahat ng kanta ni Engelbert, nakakanta mo, English yun. Ni Tom Jones, English lahat yun nakakanta mo. Tapos, hindi mo kayang kumanta ng English worship song? Hindi nagja-jive. Kaya yung mga ganun po, hindi ako naniniwala dun. Kung kaya mong kumanta ng English, kung kaya nang manood ng movie, English, iba nga Koreano pa yung pinapanood at naiintindihan nila. Tapos sa gawain, biglang hindi pwede na English, dapat Tagalog lang. Come on, kumbaga hindi ka panipaniwala eh. Niloloko mo ko, brother. Hindi na ako bata, brother. Oh. Wag mo akong loko-lokohin ng ganyan. So ingat po tayo sa ganun ha. Mga reklamo kasi I'm telling you, lagi pong maibabalik yan sa atin. Matatanda na po tayo, wala nang lusot. Wala na tayong magagamang palusot. Okay, wala nang palusot ever sa atin, especially sa mga spiritual na mga bagay. So, yun ang ginawa ng Panginoon. The cross of Christ deals with sin. At hindi lamang yung mismong sin, yung nga pong mga consequences. Kasi kada kasalanan po kasi nagagawa natin, di ba, merong kapalit, merong consequence. Imagine that. Ilan yun namatay sa AIDS, especially nung araw. Paano naman siya hindi magkakaroon ng AIDS sa buhay na ginagawa na, nagka-HIV or what? Paano naman hindi mangyayari yun? Yung buhay nila, napakarumi. Buti pa yung mga lovebirds. Kapag namatay yung partner siya, mamatay na rin siya kasi ayaw na ng ibang partner. Nakita niyo yun? Animal yun ha? Pero isang partner lang meron sila. The whole life. Paano magkakaroon ng HIV? Paano hindi magkakaroon ng HIV ng ibang klase ng mga diseases? Tayo kasing gumaya sa lovebirds. Isang example lang yun. Marami po tayong mga sakit ngayon, kagagawan din natin kasi. Pero then again, maraming salamat sa Panginoon. I'm not saying nga pala na kapag tumanggap tayo sa Panginoon kay Jesus Christ, pag tayo nag-evangelize, nag-gospel, huwag natin pangangakuan ng wala sa Biblia. Tumanggap ka lang sa Panginoon, yayaman ka. Walang pinangakong ganun sa Biblia. Tumanggap sa Panginoon, gaganda ka. Walang pinangako sa Biblia ang ganun. Tumanggap sa Panginoon, ito mangyayari, gaganto ka, lalakas ka, wala nang sakit ever, wala nang sipon ever. Huwag tayong mangangako ng mga bagay na wala sa Biblia. Kasi po yan ang ginagawa ng maraming mga preachers. Nangangako sila ng mga bagay na wala naman sa Biblia. Kaya pag sila nagkasakit,
Kristiyano na ha, tumaga sa pang-ibig na nagkasakit ngayon, nagkaroon nga ng bulutong or what, o piksang baliktad or what. Nanghihina ka agad. Kasi palagay ko hindi ako tunay na Kristiyano. Siguro hindi talaga ako love ng Panginoon kasi nagkatigdas ako eh. Sabi ng preacher kasi pag naging Christian na, di ba, okay na lahat. Wala pong pinangakong ganun ng Panginoon. Ang sabi nga po sa Biblia, ano man yung pinagdaanan ng Panginoon, we must be willing na pagdaanan din ang lahat ng yon. Yun ang hindi tinuturo po ng ibang church. Ang tinuturo ng ibang church, yayaman ka, popogi ka, kikinis ang balat mo, iitim ka, puputi ka, o ang mangyari, ibibigay ng Panginoon sa'yo. Hindi sinasabing katotohanan. Kung meron man sila binibigay na hope, false hope. Yun po ang sinabi sa Bible. I'm not saying naman na tayo magpapako rin sa krus. Wala pong sinabi sa Biblia, ang sabi ng Panginoon kasi, follow me. Take up your cross and follow me. Kaya ito ako yun. Meron akong pansan-pasan na krus. Hindi lang yan, nakakatawa doon, hinahataw niya yung sarili niya eh. Walang sinabi sa Biblia ang yun ang susundin natin kasi once and for all lang ginawa ng Panginoon yun. At hindi sinabing, Pedro, Peter, Paul, and Mary, ganito din gawin niyo pagsunod sa akin. Maghirap din kayo, magpapako kayo sa krus. Saka dapat may kalawang kasi makikinis yung mga pakong ginagamit niyo eh. Wala po sinabing gano'n ng Panginoon. Wala, ever, wala. Kanya lang yun. Huwag nating gagawin. So, yung mga consequences, ng mga sins, pati yun po isosolve ng Panginoon. Manatili lamang tayo sa Kanya at sa Kanyang katuruan. Number 2, the cross delivers us from God's wrath. Romans 5:9. Since therefore we have now been justified by Jesus' blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Ang sabi po sa Biblia, ang sino man pong walang Kristo sa buhay, they are in constant warfare with God. Ngayon, ang sabi nila, ang mga Christians daw around the world, 2 billion. Meron daw 2 billion Christians around the world. Well, that's not true. Marami po na Christianan lang. Na even though ang pangalan ng church nila, Jesus Christ, forever and ever, tignan niyo yung mga doctrine, tignan niyo yung mga practices, hindi po according sa Biblia. Hindi po tunay yung mga churches na yun. Di ba, meron nga po, di ba, ang pangalan mismo ng simbahan nila, andun mismo, Kristo nga eh. Di ba? Church ni Kristo. Pero tingnan niyo yung ginagawa nila, si Kristo, tao lang. Hindi tunay na Christian sa mga yon. Hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia, tunay na Kristiyano. You know what? Kasi, I'm telling you, ang laki po ng kinikita. Ang laki po ng kita kapag ginamit niyo yung Biblia. Even me myself, pwede naman akong kumita ng malaki sa ginagawa ko ngayon. Opo, ang laking business po ng religion. Ang laking business ng religion, tax-free pa. Tax-free. At may freedom pa of expression kasi merong freedom ang religion, di ba? Expression sa religion. Hindi halos pinapakailaman ng gobyerno yan. Imagine that kind of power by just using the scripture and twist it a little bit para kumita ka. Ang laking business po nito. At marami pang mga Christians, 2 billion Christian daw na yon, hindi totoo. Ginagamit lang ang Panginoon para kumita ng pera. And to exalt themselves. So nilinaw ko lang po, hindi ko masinabing 2 billion or 1 billion plus ang Kristiyano. Hindi po totoo yun, na 2 billion yung totoong Kristiyano. Marami po doon fake Christians. Ang sabi po sa Biblia, we are so few. Real Christians, to be honest, according po sa Biblia, we are really, really few. Many were called, but few are chosen. Kukunti lang po talaga ang tunay na Kristiyano. Hindi po ganun karami. Ang point ko, look at that, yung mga Kristiyana na yan, they are also in constant warfare with God. Kumbaga sa bata, magkagalit sila ng Diyos. Ang sabi nga natin, di ba, sabi nila, magtampo ka na sa bigas, wag lang sa Diyos. Kasi Diyos ang nagbibigay ng bigas eh. Di ba yun ang sinasabi lang, magtampo ka na sa akin, wag lang sa bigas. So, hindi, magtampo na tayo sa bigas, wag lang sa Diyos. Wag na tayo aawayin ng Diyos. Kasi siya ang nagbibigay ng lahat. Ang tunay lang po na mayroong peace with God, yung mga tunay na Kristiyano. Ang binabanggit po rito, yung tunay na biblical ang knowledge, biblical ang doctrine, at biblical yung mga practices. Walang labis, walang kulang. Yun po yung mga tunay na Kristiyano. So, besides those few na binabanggit ko po, lahat po is in constant warfare with God. Kaya mahirap ang buhay.
Yung pong buhay naman ng karamihan sa tao, mahirap talaga eh. Mahirap talaga. Pero pag sinamahan tayo ng Panginoon, yung mahirap na yun, wala na yun. Pero hindi kung tumaas ang sahod natin, hindi na tayo mahirap. Kasi marami, tumataas ang sahod every year. Mahirap pa rin naman. Yung isa naman, hindi na tumataas ang sahod 20 years sa kumpanya, yung sahod niya ganun pa rin. Pero kasama niya ang Panginoon. So which one is better? Yung ang sahod hindi tumaas for 20 years, pero kasama niya ang Panginoon. Yung taong tumaas ang sahod every year for 20 years, pero wala naman si Kristo sa buhay nila. Yung contentment na lang, only the Lord Jesus Christ can give contentment. Yan po ang problema sa mga tao ngayon, walang contentment. Kung hindi man walang contentment kasi hindi talaga ginagawa yung the best na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya they stay like that. But ang point po, just make sure we are really in peace with God. Kasi lahat po ng gagawin natin hanggang dito na lang. Kapos na nga tayo dito sa mundong ito, kapos pa. Diba? Pagdating sa huling panahon, maaaring tayo mga Kristiyano, kasi hindi po lahat ng Kristiyano, tunay na Kristiyano, mayayaman. Hindi po totoo yung sinasabi lang kapag naging Kristiyano, naging born again, yumayaman. Hindi po totoo yun. Spiritually, yes. Pero financially, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Eh bakit yung pastor namin, 1 taon pa lang siya nagpapastor, Mercedes na kotse niya. Eh yung pastor niya yun. Dapat kung totoo yung sinasabi ng pastor ninyo, dapat hindi lang siya magkakaroon ng Mercedes-Benz. Dapat lahat ng congregation yumayaman din. Pero bakit ganun? Yung pastor lang yumaman. Hindi ba ang daming ganyang klase ng kwento? Yung pastor namin 1 taon lang eh. 1 taon lang lumaki yung bahay. 2 years lang nakabili ng kotse. In 3 years na nakabili ng isang bahay na naman. Saan na naman kinukuha yung perang yun? Right? So common sense lang. Kung sino man po sa mga nanonood ngayon at ganyan na nangyayari sa church ninyo, napakabilis yumaman na yung mga pastor. I'm not saying your pastor is a criminal. Pero, check it. Why? Saan nang gagaling yung mga yun? Pwede ikatwiran kasi hindi galing ng langit yung pera. Pagising ko, meron na kaagad isang sakong pera sa tabi ko. Alam niyo, pag may mga nagsasabi ng ganyan, isa lang tinatanong ko. Biglang nilagyan ng Panginoon ba ng naging paldo ba biglang pitaka mo? Bigla bang merong paggising mo, merong isang katerbang pera sa tabi mo? At ikaw mo, galing sa Diyos yan? Oo. Okay. Meron bang serial number yung pera mo? Oo, meron. Ayun pala, may serial number. Ibig sabihin, dumaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Ngayon, saan nang galing ngayon yung serial number? Paano napunta siya? Nagnakaw ang Diyos sa iba para ibigay sa'yo? May serial number po kasi ang pera. Hindi pwedeng ang serial number ng pera magkakapareho. Hindi pwedeng madoble. Kung magbibigay ang Panginoon ng kayamanan, hindi nakaw. Naku, di ba yung point ko? Hindi po totoo yun. Talagang pinakapal ng Panginoon yung pera ko. Sige, tingnan ko yung mga serial numbers niyan. Dapat merong means, legal means, kung paano yung pera mismo napasa kamay niya. Legal means. Hindi pwedeng, hindi isang iglap ng taga, nandyan na siya eh. It will never happen. It will never happen. Pwede pa gagawin ng Panginoon, yung may pandesal ka ba dyan? 2 na lang eh. Pararami ng Panginoon yung pandesal. Pero yung pera po, hindi ganun. Gagamitin ng Panginoon, sino? Tayo rin. Bago maging paldo, yung pitaka, bago tayo magkaroon ng maraming pera, magtatrabaho tayo. And we will use God's strength and God's knowledge, talino, para makamit ngayon yung mga perang yon. Hindi ko po kasi katulad ng sinasabi ng iba, na bigla-bigla na lang, bigla ka nagkaroon ng pera dyan from God. Kasi po, bakit po kinukwento to? Kasi po, isa yan sa mga napakababaw na katwiran ng mga biglang yumayaman sa religion. And that is malaking kalokohan, malayong-malayo po sinasabi ng Biblia. So, the cross of Christ, or sa tayo nagkaroon talagang tunay na pananampalataya sa Panginoon, yung wrath of God, it will cease. We are now at peace with our God, at magkakaroon din ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Number 3 po, the cross, God redeems and forgives us. Ang sabi sa Ephesians 1:7, in Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses according to what? The riches of His grace. Ito po ang kailangan natin. Yung riches of God's grace. Kasi po maraming mukha ang grasya ng Diyos. Kasama niya yung pera, isa lang po yung pera pagdating sa grasya ng Diyos. And each and every time po ang Diyos pag nabigay sa atin ng financial, lagi pong sa legal na pamamaraan. Ibig sabihin ko yung nanalo sa wedding kasi yung doon at nag-tights siya. Sa napanalunan niya sa wedding, sa lottery sa Saudi Arabia. I hope wala na sa inyo dito tumataya pa sa lottery. Mga kapatid, una,
Illegal yan sa bansang ito. Doon pa lang tapos na ang kwento, right? Illegal yan. Pangalawa, illegal yan sa mata ng Panginoon. Wala pong tunay na Kristiyanos nagsusugal pa rin. Wala pong pagsusugal sa tunay na Kristiyano. Wala. Because what? God can give us all things that we will need according to His riches in glory. Ba't pa tayo magsusort sa mga bagay, magre-resort sa mga bagay na yan? Kuya, okay lang ba yung kwintas kasi? Pag nanalo ako, yung kwintas na ginto makukuha ko or what? It's the same thing, yung pera, ginawa mo lang kwintas. Hindi na napapaganda yun. Hindi na napapaganda yun. Yung pong parents ko na nabubuhay pa sila, noon po tumataya yun. Sa hirap na rin kasi ng buhay, di ba, tumataya. Isa, uwi nanay ko na, tumatalon talaga siya. Tumatalon. Nakakatuwa nanay, no? Saya-saya niya kasi nanalo nga siyang ganyan. Pero you know what, maging maborn again po yung mga parents ko, isa yun sa mga itinigil nila. Automatically, they knew. Nakinabang man ako sa bagay na ito noon, sumaya man ako, napatalon man ako sa mga bagay na ito noon, pero hindi siya kalooban ng Diyos, I will stop it. Tinigil nila. Ano kapalit nun? Peace of mind. Kapayapaan sa kaluluwa. Na masaya ang Diyos sa kanilang ginagawa. Dahil hindi na sila nakasalalay sa mundo, kundi nakasalalay na tayong lahat sa grasya ng ating Panginoon. So, the cross of Christ redeemed us. Through what? By the blood of our Lord Jesus Christ. Idadagdag ko nga po pala, kasi sa movie, pag nanood tayo, halos walang dugo eh. Napakalinis nga, ang kinis pa rin eh. Diba? Pero ano po ba ang tunay, ang salvation po, itong ginawa ng Panginoon is a bloody business. Kasi po, ang ginawa ng Panginoon once and for all sa atin, yun yung ginagawa ng araw sa Old Testament. Meron po silang altar doon. Tapos doon lakakatayon yung animal. Talaga pong sasabog ang dugo. Kalat talaga yan. At I'm telling you, the stench of blood, yung mga bulok, lumang dugo, bagong dugo, nagkasama-sama doon to the point, hindi mo na maintindihan yung itsura ng altar. Sa dami ng pinatay doon. Ganun po ka-messy yung pinag-usapan natin. At napaka-messy po ng ginawa ng Panginoon for us. Dumanak talaga ang dugo. In a way na we really cannot imagine today. Dahil na rin sa mga pelikulang pinapanood natin. But it was very, very bloody. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya ang Panginoon, ibinuhos niya ang lahat. Kaya hindi po ba, nung tusukin ng sundalo yung tagiliran ng Panginoon, ano lumabas? Dugo at tubig, di ba? Halos wala ng blood ang Lord by that time. Unimaginable. Ang hirap. Ang hirap nung ilang milliliter po ba ng dugo ang kinakailangan na mabawa sa atin para tayo hindi na makapag-function na maigi. Sa mga nurse dito, sa mga doktor, sa mga surgeons. Ilang milliliter, ilang liter or what ng dugo? Para bago natin maramdaman na hindi na tayo makakilos. Mga ilan? Yung isang ganun ba? Isang bag? Hindi siguro kasi maraming nag-donate ng dugo. Isang ganun, hindi naman ng hina eh. Ilan yung 3 bag na ganun? 6 na ganun? Imagine that. Bago po ang Panginoon namatay, halos simot na ang kanyang dugo for us. That is the point. Kaya nga sabi ng Panginoon na nandun na siya, it is finished. Nagawa ko na. Natapos ko na, Ama, lahat ng inyong requirement para ma-save po ang mga taong ito. At sila'y mapunta ng langit at the end of their lives here on this planet. So, grasya ng Diyos ang cross ng Kalbaryo. Number 4, meron na lang pong 15 points. Number 4. Okay. Of course, the cross of Christ breaks Satan's power. Colossians 2:14-15. By canceling the record of debt, imagine this. Sa ginawa ng Panginoon, marami siyang kinancel. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. No? Una, lahat ng ating nagawang pagkakasala, nang dahil sa paghuhugas ng dugo ni Kristo, cancel na lahat. Clean slate ulit yung haba ng listahan natin sa tindahan. Di ba? Minsan ganun eh. Nagkaroon din po kasi kami ng tindahan sa lolo ko. Nagtitinda kami nun. Yung paketa ng mga sigarilyo, yung malaking paketa nun. Di ba? Puti yun eh. Kinakat namin. Yun ang listahan ng mga utang ngayon, ng mga magagaling na kapitbahay. To the point, ang telling you, ang haba na, ilang pakete na ng sigarilyo, yung haba ng utang niya.
Parang lumalabas yung lahat ng tinda namin, nabili niya kung tutuusin. Kapag binayaran niya yun, makakapagtayo na kami another tindahan pa. Siyempre, hahantingin yung mga yun, di ba? Kasi nakakahiya yun. Ako po, hindi ko gusto yung site na yun. Siguro kaya ako, hanggat maaari, ayoko nagkaroon ng utang. Kasi nakita ko nagkaroon kami ng experience about that. Nakakahiya naman. Ayun lang yun, Ito mo, hindi makatingin, Sa iba tumitingin kahit. Hindi nga makatingin, Nasa tabi lang ng bahay, Sa haba ng listahan ng utang. Pero nagbabayad naman yon, babayarin yung 2, tapos dadagdagan niya, 10 naman yung dadagdag. So, it's a vicious cycle. Ayaw magbayad. Iba kasi yung hindi makapagbayad sa ayaw naman talaga kasi magbayad. Hindi marunong magbayad. Di ba? Doon ako sabi ko, nakakahiya pala yung ganun. Yung meron kang listahan ng utang, tapos hindi pa nababayaran. Walang problema pang umutang. No problem about that. Pero dapat po yun, nababayaran. Maring doon po nabuo yung aking personality na hangga't maaari ayoko manghiram. May trabaho naman ako, bakit pa ako manghiram? Di ba? At marami namang paraan or what. Mag-ipon. Kaya doon po kahalaga yung nag-iipon. Kasi minsan talagang kakapusin ang sahod natin. Yung kagandahan, meron tayong nakasubi. Kada sahod, merong itinatabi. Pag sa panahon ng kahirapan, hindi mo na kinakailangan manghiram, meron kang makukuha ngayon, di ba? Ganun lang naman ang buhay. Ulitin po, hindi po masamang mangutang. Pero yung pang hindi pagbabayad, nakakahiya po yun ng todo. I'm telling you, no one wants that, and yet many people are doing that thing. So, ano sinabi naman sa verse 15? Sa cross of Christ, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Sa crucifixion po ng Panginoon, hindi po totoo na ibang forces ang nagplano ng kamatayan ng Panginoon. Hindi po. Ang Lord na po mismo nagsabi na, I came here for this very purpose. Ipinanganak ko sa mundong ito for this very purpose. And that is what? For me to die for you. Imagine that. Namit mo ang Panginoon, wala siyang ginawa kundi pawang kabutihan sa atin, sa mga apostol. Tapos yung apostol naman, puro pasaway ang binabalik sa Panginoon. Tapos isang araw sabi ng Panginoon, alam mo ba Peter, alam mo ba Paul, alam mo ba Mary, I was born in this planet to die for you. Saan natin maririnig yung ganyang klase ng mga salita? Sinong tao magsasabi niya sa kapwa niya tao? Sadik, I was born, di ba? For me to mourn for you, to die for you. No one. Pero yun ang sinabi ng Panginoon, I was here, I came. I came from heaven to earth, born of the sinful woman, of an imperfect woman, grow up, di ba? Grow up, and to die for you. Maraming tao hindi na-appreciate yun. Parang, ay, ganun po ba? Pinanganak kayo para mamatay sa akin. Ang pait-pait nyo naman. Hanggang ganun lang. Hindi tumatago sa puso at isip o sa kaluluwa. Pero yun po yung sinabi ng Panginoon doon. I was born for this purpose. To die for you and your sins. Yun po yung sinabi ng Panginoon. At nangyari nga yun sa krus habang siya nakabayubay. At ang kalaban po na makita yon, kasi po hindi naman plano ng Satan yan. Akala lang nila, sila ang nagplano. Akala lang ng kalaban, sila ang nag-execute. Pero it was God's plan all along. And they were just being used as a pawn. Para silang nasa chess set lang, na ginagamit lang ng ating Panginoon. Of course, they do their deeds, using their own free will. So meron silang parusa syempre. But then again, it is not really their plan. It was God's plan. At yun nga po, by that time, di ba? Ayan na, nakita na ng kalaban, nag-crumble na ang kanyang kaharian. Especially po sa resurrection. Na magbuhay po magmuli ang Panginoon, death was done away. Cancelled na rin ang death. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? I am the resurrection and the life. I am the resurrection. Even doon mamamatay kayo, mabubuhay kayo ulit. Yun po ay pangako lamang, para sa mga tunay na Kristiyanong biblical. Hindi po sa kung kani-kanino. Tayo po, kung tunay tayong mga anak ng Diyos, when we die in the flesh, we will live again. We will live. There's another place far more better than this place na kinalalagyan natin ngayon. Kaya nga po, sabi sa Biblia, sa aklat ng Proverbs or sa Psalms, sabi doon, precious is in the sight of God is the death of His servant. Kapag tunay na Kristiyano po ang namatay, that's very precious sa mata ng Panginoon. Why? Kasi He will meet me at last, face to face.
She will meet me at last, face to face. Kasi magkakasama na ang Diyos at yung tao na yon na namatay in the flesh. Pero ang kaluluwa, eternally, mabubuhay kasama ang ating Panginoon. Yun ang naging bunga ngayon. Kaya it breaks Satan. Kasi di po ba, ano ba ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Sino ba ang naging author of sin, of lies? And that is Satan himself. Kasama yung kanyang mga demons o yung mga fallen angels. So, the cross breaks Satan's power, number 5. At napag-usapan na natin ito kanina, hindi lamang yon, it brings physical healing, Isaiah 53:5. Ito po yung sinabi ni Peter kanina. But he was pierced for our transgressions. Yung tusok sa kamay na yun ng Panginoon, dapat tusok sa kamay natin yun. Yung pong tusok niya sa tagiliran, dapat po yung saksak sa tagiliran natin. Yung pong saksak sa kanyang mga paa, dapat po yung saksak sa mga paa natin. Yung pong crown of thorns na tinusok sa kanyang ulo, dapat po sa atin ipinuputong yun. Lahat ng yun po yung paghagupit, yung pagsipa, yung pagpapahirap ng mga Roman soldiers, dapat po yun lahat, sa atin lahat yun, para po ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon. But Jesus Christ took them all for us. Ang Lord po, hindi siya tinatawag na bayani. Hindi po siya bayani. It's more than that. He is God who offered His own life para sa kanyang mga hinirang. Yun po ang ginawa ng Panginoon. So, ang physical healing, na pag-usapan na po natin ito, of course, darating din yun. Diba? Sabi nga po dyan, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds, we are healed. At napag-usapan na po natin kanina patungkol dyan. Number 6. It ultimately delivers us from physical death. Of course, ito yung ending ng lahat. 2 Timothy 1:10. Because of the cross, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death. Nang siya'y mag-resurrect, He abolished death and brought life. And what? Immortality to light through the gospel. Kung nais ng taong maging immortal siya, maging eternal, then read the scripture. Because in the scripture, they will meet the Lord Jesus Christ na nagbibigay ng kapangyarihan para siya ay mabuhay magpakailanman sa langit, more specifically. Number 7, of course, the cross, it reconciles us to God and to others. Romans 5:10. Sa isa't isa. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Ang Panginoon po kasi yung naging kanyang ministry ng mga panahon na yan, to reconcile the unbelievers to the Father. At we were reconciled. Kaya meron tayong peace with God at nararanasan na natin ang grasya ng Panginoon, ang kanyang mga tunay na spiritual blessing and physical, kung gugustuhin niya. Okay? Nang mawala ang Panginoon, sino ngayon yung iniwan niya? That's us. We are ambassadors of Christ, right? Tayo ngayon yung tagapamagitan between Christ and sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi pa nakakilala sa Kanya. We are ambassadors. Ibig sabihin, pag sinabing ambassador, through us, dapat makita ang langit. Through us, dapat makita yung pagiging Christ-like. Kaya, yun po, isipin po natin, kung ako si Jesus Christ, isesend ko na kaya itong text na to, na pawang puro sa galit lang. Kung ako si Jesus Christ, bubulyawan ko kaya siya? Kung ako si Jesus Christ, i-Facebook ko kaya lahat ng mga bagay nito, mga issue nito na napaka-personal? Kung ako si Jesus Christ, tataasan ko ba siya ng kilay? Kung ako si Jesus Christ, ganun pa ang gagawin ko. Kung ako si Jesus Christ, ito ba yung mga gagawin ko, mga ikikilos ko, maging decision ko? Yun po kasi dapat ang isang Kristiyano. What would Jesus do? Kung siya na sa posisyon natin, ano gagawin niya? Kung ako si Jesus Christ, mag-under the table na kaya ako? Kung ako si Jesus Christ, babayaran ko na lang kaya siya para matahimik na ma-okay na mga bagay na ito. Sa tingin niyo si Jesus Christ, kaya mag-under the table? Sa tingin ba niyo si Jesus Christ, magbibigay siya ng padulas? Ang dali-daling sabihin, di ba? Hindi. Hindi. Alam ko, kapag hindi nagpadulas, mahabang proseso. Kasi since we are Christians, hindi kasi gagawin ni Jesus Christ yung padulas. Hindi gagawin ng Panginoon yung under the table. If we are ambassador of Christ, representative ni Jesus Christ, hindi na tayo papasok sa ganyang klase ng mga sitwasyon. Ang hirap, ano? Especially sa mundong ginagawa natin, padulas lang talaga, tapos ng usapan dito. Connection lang yan, tapos ng usapan.
Kasi pag hindi natin ginawa yung ginagawa ng mundo, mas hahaba yung proseso natin. Mas mapapagod tayo, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, daanan mo na yan. Pagtapos naman ng buhay mo sa mundong ito, you will be with me in heaven. Tapos lahat yan. Ang hirap, ano? Doon na lamang sa mga bagay na napaka-difficult. Pero you know what? Yes, it's difficult, but it's doable. Kung talagang susunod tayo sa salita ng ating Panginoon. If we really love the Lord Jesus Christ and we really follow Him, take up His cross and follow Him all the days of our lives, then hindi na natin dapat pinagdadaanan yung mga bagay na yan. At nagre-research sa ganung klase ng mga bagay. Nakakalungkot. Ang dami pa naman pong way ng mga tao para kumita ng, illegal. Diba, supposedly, mga fire extinguishers, binibili yan sa mga establishment talaga eh. Kasi doon, ipaprasa yung paper, meron ka ng ganito, di ba? Kasi po yung fire extinguisher, kasi po meron kami mga apartments, maraming nagbebenta ng fire extinguishers ng pailalim. Di ba, kailangan pong palitan yung fire extinguishers niyo kasi kasama yung sa permit eh. Pag meron kang apartment or what, dapat merong fire extinguisher. Ang laking business po nun. Ngayon, sige, saan po ba yung opisina ninyo or what? Hindi pa makita tayo sa basement ng building na ito, bla bla. At doon na ginawa yung transaksyon. Na malaman kayo, sabi, what? Bakit doon ginawa yung transaksyon sa basement ng isang building? Wala bang sariling opisina yung bilihan ng fire extinguishers? At doon gawin yung transaksyon? Isa lang makikita natin, di ba? Corruption. Greed. I'm telling you, kung hindi tayo magpapakatalino, magpapaka-wise, merong mga bagay tayo nagagawa ng mali, hindi natin namamalayan. Yung himingi tayo ng wisdom sa Panginoon doon, Lord, meron naman nag-o-offer sa akin ng business daw na medyo mabilis daw ang pagkita ng pera. Lord, sisigihan ko po ba ito or is there something fishy about this, Lord? Papasok po ba ako sa pyramiding, Panginoon? Sasali po ba ako sa mga networking na ganito na ang kita naman nanggagaling sa mga nasa ilalim? Anyway, proven na fake yung mga yan, scams yan, di ba? So I hope wala na rin Kristiyanong pumapasok sa mga ganyang klase ng mga scams. Mga kapatid, anything na instant yaman, hindi po yan kalooban ng Diyos. Hindi yan legal sa gobyerno ng tao at hindi rin po yan kalooban ng Diyos at legal, hindi rin yan legal sa mata ng Panginoon. Huwag po tayong mag-isip ng gusto nating yumaman kaagad. Diyan po ang kalaban mightily papasok sa buhay natin. And the enemy will destroy us in our friendships and our relationships. Okay, so pray to God. Pray to God. Diba? Since tayo naman ambassador, we have a straight line to God. Pag-pray natin ang lahat ng mga bagay. In the light nung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay sa krus ng Kalbaryo. And number 8 po, panghuli. Of course, ito nga po. It gives us access to God. The cross gives us access to God. Hebrews 10:19-21, therefore, brothers, since we have confidence na to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new, look at this, nang i-embrace natin Panginoon, meron ng by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Nung tayo ma-born again, ang sabi sa Biblia, we are new creation. Kung tayo totoong meron ng nakaranas ng born again experience at tayo ay new creation na, meron rin sabi dito, meron ng new way of life. Dapat tayong tinatahak. Hindi po pwede na sinasabi natin na si Kristo po nasa puso natin, tapos yung tinatahak pa rin natin landas, yung dati pa rin. Patunay po yan na baka naman hindi totoo yung ating naranasan, baka emosyon lang yan. Kasi po yun ang pagkakasunod-sunod. Kapag tayo naging bago nilalang, bago na rin ang nilalakaran natin. Lahat yung nilalakaran natin, approve ng Lord. Lahat yan, merong checkpoint, approve, confirm, approve ng ating Panginoon. Kaya nga po, nabanggit ko yung kanina. Kung meron tayong ginagawa ngayon ng mga padulas, nagbabayad tayo ng illegal para mapabilis ang anumang mga bagay, then kapatid, lumang landas yan. Yan yung dating daan, and that is evil. Ang dating daan ay evil in the sight of God. Dito tayo sa bagong daang inilaan ng ating Panginoon. So, hindi ko na po isa-isahin I have lots of knowledge about this, what's going on around. Okay? Pero kayo na mismo. Now, think about this thing. If you're doing it now, then God is not pleased.
You know what, mga kapatid, ito pa pala panghuli dito sa number 8. Akala ba natin napapabilis talaga yung proseso pag dumaan tayo sa mga illegal na way against God? Parang lang po yung it's just a mirage. Akala mo napadali. Yeah? Nagbigay yung ko sa under the table. Hindi nga under, over the table na eh. Kasi wala na silang pakialam eh. Pare-pare lang ginagawa kasi. Ang feeling mo nga napabilis, di ba? Napabilis. Mga kapatid, it's just a mirage. Because against God, yun ang will ng kalaban, but that is not the will of God. Akala naman natin, napabilis. Ayos, napabilis. Mga kapatid, hindi po. Illusion lang po yung napabilis siya. Marami pa tayong masahaba yung ating dapat pagdaanan kapag tayo nagsimula sa mali. Siguro naman, paminsan-minsan naranasan na yung naliligaw ng landas, di ba? Ito yung estirahe, ito ang map pin. Pinuntan mo ngayon, alam ko na yan. Nagkamali ka lang ng isang U-turn. Kumaliwa ka lang kaagad. Saan mo na makikita ang sarili mo? Hindi, alam ko ito yung shortcut. Yung pala yung shortcut, pinaka-long cut of all. Nangyari na po sa akin yun. Yun po yung sinasabi ko. Napabilis ba ang kamo ang proseso ng nilalakad ng dokumento kasi nagpadulas ka? Akala mo lang napabilis yun. Actually, hindi. Meron kang mas mahabang tatahakin after that. And that will be the punishment of God sa ginawa nating pagpili pa rin ng dating daan kaysa sa bagong daan na kanyang ginagawa. So, piliin po natin yung bagong daan bilang mga bagong tao ng Diyos, bagong daan din ang dapat nating lakaran. And lastly po, meron po itong awit, ito po yung lyrics ng isang awit na aking paborito. Ang pamagat po niya, Embrace the Cross. Dito po natin tatapusin ang mensaheng ito. Ito po yung kanyang lyrics na napakaganda. Ang sabi po, embrace the cross where Jesus suffered, though it will cost all you claim as yours. Kasi po pag in-embrace natin ang cross ng Panginoon, we will give up everything in our lives. Wala pong pwedeng matira. Your sacrifice will seem small behind the treasure. Eternity can't measure what Jesus holds in store. Embrace the life that comes from dying. Come, trace the steps the Savior walked for you. An empty tomb concludes Golgotha's sorrow. Endure then until tomorrow your cross of suffering. We will suffer for the Lord, but you know what? It's a glorious suffering. So embrace the cross, and that is the cross of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. There's no other way in this life but kundi through Christ. May nilalakad tayong mga documents. Lord, help me sa paglalakad ng mga dokumentong ito. Merong shortcut, Panginoon, pero kinakailangan ko magbigay illegally. Lord, show me your way. Show me the way of the cross. Na even though hahaba ang panahon ko ng pag-aasikaso nito, at least, Panginoon, hindi ako nagiging suwail sa inyong harapan. Show me the way, Lord. Long way man siya. Medyo mahihirapan ako kahit papaano. But then again, Lord, if that is your way, I want it to be my way. So remember the way of the cross. And every time po dumaran ng ganitong klase ng panahon, embrace the cross. Maraming pasakit na nangyari sa cross, pero focus dun sa brighter side. Because after the cross nga po, comes the resurrection of our God, the Lord Jesus Christ.